insidente na ng ganyang kalakaran sa bilibid ang minsan na ring nabuko nitong mga nagdaang taon. Ilang beses na ring may nasibak sa pwesto at maparusahan. Pero bakit nga ba kapag tila lumamig na ang isyu, nauulit na naman ang ganyang sistema? Mula sa Muntinlupa, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil! Mel, malinaw ang pahayag ng Bureau of Corrections. Sisikapin nilang hindi na maulit ang maling sistemang ganito. Kaya kanina, sinibak na ng Department of Justice si NBP Superintendent Fajardo Lansangan kasamang 12 iba pang miyembro ng Custodial Escort Unit ng Bureau of Corrections habang gumugulong ang pagsisiyasat kaugnay na sinasabing questionable na namang paglabas ng isang inmate dito sa NBP. Discharge. Base sa emergency pass na ibinigay ni Bureau of Corrections Medical and Dental Acting Head Dr. Gloria Achazo Garcia kay Richard Bilan Camata. May pneumonia si Camata kaya kailangan siyang makonfine sa pagamutan. Dahil bukod sa kulang sa medical equipment, walang naka-duty na pulmonologist sa NBP noong May 28, araw kung kailan inilabas ng bilangguan si Camata. Questionable ito para sa Bucor kahit nakapagsumite ng request sa Department of Justice. Hindi raw nabigyan ng permiso si Camata para makalabas sa maximum security compound. Nagkaroon po ng office procedural lapse or lapses. Kasi nailagay po nila doon with DOJ approval. Ang dapat na inilagay niya, requested approval. Sa inisyal na investigasyon ng Bucor na confine sa Metropolitan Medical Center si Camata mula May 28 hanggang June 3. 7:24 ng gabi noong May 31, dinalaw si Camata ng 2 lalaki at isang babae sa kanyang hospital room. Sa pag-iimbestiga ng Bucor, lumitaw na dancer ang 2 lalaki habang ang babaeng bisita ay kinilala na isang Crystal Miller, isa raw starlet. Nakilala raw ni Camata si Miller sa isang Santa Cruzan sa loob ng NBP kung saan ang pangkat nila ang nag-sponsor. Sinisika pa ng GMA News na matunton ang sinasabing si Crystal Miller. Kung merong violation ho ang ating mga guards, why did they allow this starlet or dancer without prior clearance from the superintendent's office? Kasi kung talagang hindi naman ho sila nakaregister dun po sa list of visitors na dapat na magbisita sa kanya, violation po yun. Ayon sa Bucor, ito ang ikalawang beses na nakalabas ng NBP sa Camata para raw magpagamot. Una noong 2013 matapos sumpungin din umano ng pneumonia. November 2007, hinatulang mabilanggo ng habang buhay si Camata sa kasong pagtutulak ng ilegal na droga at itinuturing na medium security class inmate. Ilang high-profile inmate ang kinwestiyon na rin noon dahil sa paglabas ng NBP para magpagamot. Nitong Mayo, nagpa-opera sa Medical City ang umano'y drug lord na si Amin Imam Buratong. Ang umano'y leader ng Colanco Robbery Hold-Up Group na si Herbert Colanco mula noong Mayo ay nakakonfine pa rin sa Asian Hospital dahil sa sakit sa kanyang urinary tract. Si Rolito Go nasa Metropolitan Medical Center dahil sa stage 4 cancer. Maging ang dating Batangas Governor na si Antonio Leviste na bisto rin na nakakalabas sa bilibid noong 2011. Ayon kay DOJ Undersecretary Francisco Baraan, si Superintendent Rabo ang papalit sa na-relieve na si Superintendent Lansangan. Samantala, mula noong isang taon, Mel, siyam na inmate ang nakalabas ng NBP para makapagpagamot. 6 dito, walang paalam sa DOJ, 3 lang ang napayagan. Hanggang ngayon, 7 inmate pa ang nasa ospital. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.